Narito ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Pinuna ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga patutsada laban sa kanya matapos siyang madawit sa kontrobersya ng katiwalian. Sa kabila ng mga bintang, tila may posibilidad na makalaya na ang pastor ayon sa mga legal na experts matapos ang sunod-sunod na usapan tungkol sa kanyang posibleng pagpapalaya. Samantala, tumindi ang tensyon sa pagitan ni Senadora Risa Hontiveros at Attorney Topacio, abogado ni Kibuloy. Pinalaga ni Hontiveros ang naging banta ni Topacio na nagsampa ng kaso laban sa kanya kaugnay sa mga pahayag tungkol sa issue. Ipinanindigan naman ni Hontiveros na hindi siya matitinag at ipapatuloy niya ang kanyang pagkakalampag laban sa mga anomalya, lalo na kung ito'y tungkol sa mga isyung may kinalaman sa karapatang pantao. Higit pa rito, lubutang ang mga espekulasyon na sangkot mano si Pangulong Kuting Jr. at unang ginang Lizata Nasmag sa naturang kontrobersya. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag mula sa palasyo ukol dito. Patuloy ang pagsusubaybay ng publiko sa mga nakaganapan at inaabangan ang magiging hakbang ng pamahalaan sa mga aligasyon laban sa pastor at sa sinasabing mga kasabwat sa katiwalian. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hindi siya lilitaw kung hindi siya hinamon ng husto. Napilitan siyang lumabas kasi malapit na ang pulis sa kanya. So what are your thoughts on this, Paul? Ang tingin ko dito, no, ano kaya ang mga information na binigay sa kanya ng kanyang mga underlings, no? He must have been grossly misinformed because of the fact that the police was already one of the favorite places talaga or pinaka-paborito na lugar na ma-search po ng pulis ay yung Bible School, ACQ College of Ministries. Noong August 24 pa lang, ilang beses nila yan binalik-balikan, no? Mga lalaki pa, no? And then every day, binalik-balikan nila yan. Pero wala talagang nakita si pastor, no? When you say kasi na arrest, it has a simple meaning under Rule 113 Section 2. And accordingly, it is made by the actual restraint of a person to be arrested. Was there an actual restraint? Hindi nga eh. Kasi if we will look at what happened, di nga alam ng mga pulis kung saan si pastor on September 8. And there was a story actually behind everything, no? Kasi nga si Pastor Apollo Kibuloy, no, naawa na talaga sa kanyang mga flock, no, sa kanyang mga members. And he could not anymore take the continuing lawless violence that was happening in the KOJC compound, no, where a warrant of arrest has been converted into a license, and the KOJC compound has already become a police garrison, no? Where can you find a warrant of arrest na ginawa ng lisensya ito na yung KOJC compound, mga pulis na po nakatira, yung cathedral niya ay sinalaula, no? Yung aming eskwelahan ay binutasan, nagiging mining operation na, may namatay na, 59 persons were already arrested, 59 persons were hospitalized, 29 persons were unjustly arrested, no? And so many have already suffered. So sabi ni Pastor, no, he has to voluntarily surrender. And there is a story about this which I would like to inform to you, no. Ang una talagang negotiation dito, admittedly, galing kay Major General Benjamin Silo po, no. Siya po ang nakikipag-usap sa amin kay para mahanapan sana ng solusyon na maganda po sa lahat, no? But of course, meron pa kasing bossing si si Major General Silo, and I think you know who, si General Marbil, no? So meron siyang parang formula na binigay sa amin, and then nung kasagsagan na talaga, nag-complicate na, noong August 30, nilapitan ko si Governor Edwin Hubahid. Kasi kliyente ko rin ng Davao del Norte. Governor, kakilala mo ba yung AFP?
Kasi baka pwede mo kami ma-arrange ng meeting. So, ginamit namin yung bahay niya, doon kami nagkakilala, doon sa bahay niya malapit sa airport. And nag-discuss, strengthening relationship muna, kilala-kilala. And then there were a series of negotiations po with the armed forces of the Philippines. Pero sorry talaga sa ISAF po, I have to tell the truth kasi sorry kay General Gambala, sorry talaga kay General yung pinaka-head po, sorry kay General Peralta, sorry kay Colonel Ruiz and Colonel Cabading, no? I have to inform the truth. Sila, their aim is for the stability of the nation, no? They told me na attorney, nakikipag-usap kami sa inyo kasi this is really a possible battleground where the nation might explode. Parang ganun ba? So we want stability po. Pero sabi nila, we have to involve the police kasi they have already poured into a lot of resources there. At saka mapapahiya po sila kung hindi natin sila i-involve, no? So, kaya nga po, nung i-shortcut na lang natin, nung September 8, doon ko na lang nalaman na si Pastor pala ay napuslit na doon sa sa compound ulit. I did not even know the specifics how the ISAF was able to assist Pastor in doing that, no? But nung September 8 lang po tinawagan mga lunchtime na si General Macapas kasi ang PNP po kasi yun po ang trusted din nila sa PNP and that was the first time also ever that I was able to meet General Macapas. In fairness sa kanya, masyadong humble, di mo nga makilala na pulis pala siya, no? Pero general siya. And madali mo siyang maging kaibigan kasi napaka-humble, no? And I believed him na kasi may pag-uusap kami, sir, sana walang media blackout po at sana later na natin ipaalam kung na-arrange na po lahat. At saka kung po pwede, yung extraordinary rendition na naman na hindi siya, in fairness doon sa ISAF, parang namin sa kanila din yan kasi illegal eh. So, yun na. Tinawagan yung ni Colonel Ruiz ang kanyang boss na baka meron masakyan, no? And nung na-confirm na yung C-130 ay papunta na po sa Davao City, pumasok na po kami doon, mga 4:30 na po. Si General Macapas nga at saka ako, hindi ko talaga alam kung saan si Pastor at that time, no? At saan namin po ipipick up. And it was only later, medyo dilim na, and meron pa nga kaming agreement na mag-prayer yung yung mga flak po, at saka yung mga pulis, dapat wala talaga movement para hindi ma-excite yung attention ng mga media na nandun lang sa tabi-tabi, no? Ang dami nila, no? So, ang nangyari ay there was a little discussion kay Pastor at doon po sa likod, no? Doon ko lang nakita pala, madali lang pala ito sa likod. Pwede palang ma-exitan doon, no? At papunta na po kami sa Tug. And then, so sa Tug po, sa airport, tapos Old Airport, and then sumakay kami, tapos si General Macapas sabi sa amin, sir, si General Marbil kasi kailangan maski isa lang talagang picture, proof of life, no? No, so sir, sana wala talaga media ha. No, sir, hindi ito lalabas, sabi ni General Macapas. So nagpicture, medyo yung mukha ko doon parang antok na antok ba, no? Pagod na pagod, no? So yun, lumarga yung plane. Pagdating sa Manila, nagpusot-pusot yung mga text messages kasi si Secretary Abalos na pala, nag-post na pala. I was shocked ko.
bakit ito, General? Sabi niya, di ko talaga alam yan. Sorry talaga. Kasi pinadala ko lang yung kay General Marbil. So, yan na po. Paglabas namin dun sa, C-130, naku, may mga cameras na. Sabi naman sa amin, sir, bakit naman may mga cameras? Di ba, ang agreement natin, total media blackout. Sa PIO lang namin yan. Wala na kaming magawa. So, sumakay sa coaster, yung camera pa niya, sige lang ganun-ganun sa amin ni Pastor. Tabi kami ni Pastor palagi hanggang doon na po sa Camp Crame. Yun po, voluntary surrender po yun. No? It showed Pastor's willingness to submit to the law, no? And answer for the offense charge. And under jurisprudence, it is not considered an arrest. So, yun po ang nangyari. Ayan po mga kababayan, ang pahayag po ni Attorney Israelito Torion ng KOJC Legal Counsel. Malinaw po yun, yung paliwanag. Yung process o yung totoong naging dahilan ng pagsuko ni Pastor Apollo C. Quiboloy at kung papaano siya sumuko nga dito nga sa kasundaluhan, sa Army, Philippine Army, at hindi po sa PNP siya sumuko mga kababayan. At saksi po dyan, si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib dahil siya po yung naging tulay doon po sa naging negosasyon sa pagsuko po ni Pastor Apollo C. Quiboloy. At hindi po yung mga kapulisan, yan na po ang malinaw ngayon. Iba po yung pinalalabas ng kapulisan at maging ng Pangulo ng Bansa pagdating po dito sa pagsuko ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Sabi nila, sila daw ang naging dahilan bakit naaresto si Pastor Apollo C. Quiboloy. Malinaw na malinaw po mula mismo kay Governor Edwin Hubahib, Davao del Norte, batay na rin sa pahayag ni Attorney Torion, yung nagpapaano siya sumuko nga dito sa ISAF, ng Philippine Army. At mamaya ay subukan nating makausap din mismo si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, partner. Mismo sa bibig na rin ni Torre na umabot sa 5,000. Sabi niya dito, 5,000 daw sila eh. Hindi lang nila sinasabi, pero 5,000 ang pinadala ng National Headquarters. At least nalalaman natin na ganito po yung dineploy talaga mismo na sa sariling bibig para sa paghahanap ng isang religious leader, hindi terorista. Walang history, walang kasaysayan po ng pagiging violente, pero nakita nyo po, 5,000 na mga pulis, okay, as per Torre, ang kanila pong dineploy dyan po sa KOJC. 5,000 sa loob po ng mahigit 2 linggo nila na pag-hostage dyan po sa KOJC at patuloy na panghaharas, paglabag sa karapatang pantao. Hindi po ba isang malaking kabastusan yan sa hanay po ng PNP para po doon sa paghanap? Kasi ilang beses po nilang inikot yung JMC, ilang beses nilang inikot yung Bible School, ilang beses nilang inikot yung cathedral. 5,000 sila, as per Torre, pero negative yung resulta. At ang hindi nila nahuli, bagkos ay sumuko, hindi pa sa PNP, sa AFP pa. Diba? Pero considering na ang AFP ay wala naman talagang kapangyarihan sa pag-aresto at pag-implement ng arrest warrant, tsaka na doon nagkipag-coordinate dito sa pambansang pulisya. Nung una, sinabi nitong si Torre na wala talaga siyang alam sa detalye. Kaya kalokohan po yung mga ipinapalabas ng mga balita dahil na pressure na raw, na meron na raw ulit silang susuguri na isang lugar, nakita daw nila si Pastor, meron silang bunker. Hanggang ngayon, hindi pa po nila napapatunayan. Kasi mismo yung kanilang mga instrumento na doon sila bilib na meron daw heartbeat, meron sila ginamit na mamahaling instrumento, positive daw, sila lang po ang nagsasabi nun. Kasi meron pong credible information po ang legal counsel ng KOJC na talagang negative ang resulta ng kanilang mga instrumento na ginamit. Ayan. Halimbawa, ganyan. Na paggamit na yan. Proton Elic yan. Oo. LB18. Negative ang resulta po niyan, mga kababayan. Pero bakit kanilang ipinapalabas na meron? Diba? Para lang ba isalba yung kanilang mukha dahil sa dami nila, 5,000 as per pag-amin ni Torre, tapos umabot pa ng 2 linggo,
feeling pa nila na talagang naging matagumpay po sila. As per account po ni Pastor Apollo na ikinwento dito kay Attorney Israelito Torion, wala po siya doon sa compound. Kasi kung nasa compound pa, sa dami po ng mga pulis na yan, for sure, tao po yung kanilang hinahanap po. Hindi po bagay. Nagtaka nga tayo bakit nagkaroon ng mining activity dyan po sa ilalim ng Jose Maria College. Tapos sinabi pa na, pwede ko namang igawang Photoshop yan. Diba? So talagang ang mga binabanggit nitong si Torre, wala na po talaga sa katotohanan. At kung naalala nyo, yung mismo ang City Mayor ng Davao, Baste Duterte, nagsabi, professional liar si Torre. Oo, totoo nga, partner. At marami din tayong nakakausap na mga eksperto pagdating dito sa paggamit nila ng Proton Elic LB8. Dahil iba yung pinagtawanan nga nila yung nag-operate dahil hindi naman po yan ang tamang proseso Hindi naman po tama yan batay doon sa kanilang manual yung tamang paggamit ng Proton Elic. At ito pong ginamit po nila, may report po yan. Bakit po hindi ibinalita, hindi po ipinahayag ng kapulisan na negative sa bunker or tunnel yung KOJC religious compound? Para hindi po sila mapahiya, syempre. Tapos, ang sinasabi pa nila, successful sila dito sa kanilang mission sa KOJC. Hindi po, palpak po kayo. Sa loob nga ng halos o higit 2 linggo, ginamitan nyo na ng libo-libong mga kapulisan. At yung mga equipments pa ninyo, iba-iba, hindi po ninyo nahanap yung subjects po ninyo. Kusa pong sumuko yung mga mga subjects, yung mga si Pastor Apollo Siquebuloy at iba pang mga akusado, dahil nga nakita po ng ating butihing pastor yung commitment, dedikasyon ng mga members na handang-handa na talagang mamatay, mabuhay o aaresto, hindi po sila aalis po dyan sa KOJC religious compound. Nais kasi ni Torre na i-occupy, i-take over ang buong compound. At sabi pa nga niya sa mga nakalipas na mga panayam, ay magbubutas pa daw sila dyan sa mga area na yan sa KOJC religious. Imagine that, saklaw pa ho ba ng arrest order yung kanilang mandato dyan sa loob. Bakit po natin paulit-ulit po nitong binibigyang diin, mga kababayan? Dahil sinasabi ng iba, nahuli naman, okay na yun, wala. Hindi po. Dahil mismong mga alagad ng batas, yung mga kapulisan, hindi po kumikilala ng batas. Yan po ang nakakaalarma at nakababahala po, mga kababayan, dahil kung ano po ang ginawa nila dito sa KOJC, ganun din po ang gagawin po ng mga kapulisan doon po sa mga ibang grupo, sa ibang mga individual. Gigipitin at gigipitin yan, lalo't may utos mula sa kanilang amo, sa kanilang boss. Kaya kung ano pong utos ng kanilang boss, syempre yun po ang susundin ng mga kapulisan. Yung mga kapulisan naman natin, alam naman nilang mali, talagang napipilitan silang gumawa ng masama at illegal dahil na rin sa utos nitong kanilang mga leader. So sana yan po dapat ang makorek. Lalo na't maraming mga legal issues na lumalabas dito po sa ginawa ng paglusob ng kapulisan dyan po sa KOJC religious compound. At napakahalaga po itong punto na ito dahil yan po ito po magiging precedent sa mga susunod na mga pagsisilbi nila ng arrest warrant sa kung sino man ng akusado, kung sino man ang kanilang hinahanap at sino man ang kanilang aarestuhin. Yan po, mga kababayan, ang malinaw na lesson natin dito sa ginawang pagkubkob ng kapulisan dyan po sa KOJC. 16 na araw silang nanatili dyan po sa loob ng compound, bukod pa sa maraming mga pag-ataking ginawa nila sa KOJC, mga kababayan. 4 na minuto, makalipas po ang alas 8 ng umaga. Break lang muna tayo at magbabalik ang Pulso ng Bayan. Kita ko yan, ha? Sa TV lang ako
kontrabida, pero mas masahol ka dahil sa peke mong paninda! Kita ko yan, ha? Fresh yung chichiryang ang sabon mo. Naku, masama naman sa balat. Kita ko yan, ha? Naku mo, gandang pamporma. Pangit naman sa ekonomiya. Sabi tayo dyan. Kita ko yan! Nakita ko eh. Gusto mo ba maging ganito rin? Ang ending mo? Huwag mo na itago. Kita ko yan. Kita ko yan. Kahihiyan, pagmumulta at pagkakakulong ang aabutin mo sa pagbebenta ng peke. Ay! Walang iyakan sa'yo kung pumili! Ang pagbebenta ng peke at smuggled na produkto ay illegal at mahigpit na ipinagbabawal ng batas. Kita mo yan, ha? Fight illicit trade! Yan ang nilalabanan ng Fight It! Abangan ng Banateros tuwing Lunes hanggang Huwebes, live dito lang sa SMNI. Yan ang Banateros! Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros! 10 minuto makalipas po ang alas 8 ng umaga, mga kapartners. Nagbabalik po ang pulso ng bayan. Paghuhukay ng Philippine National Police sa KOJC, patunay na hindi talaga nila alam kung nasaan si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ayon pa rin kay Attorney Israelito Torion. Narito po, pakinggan natin at panoorin ang naging pahayag ng abogado. PNP really does not know where Pastor was because during that time, wala pa si Pastor dyan. Kung definite ka sa location na nandun sa, Bible school, bakit ka maghukay-hukay dyan? Bakit mo i-control lang? Barikada ka agad. Pero nung sinabi niya parang day 13 ata yun, no? Pinasok ko na talaga yung kasama yung mga media. Kasi sabi niya, sigurado daw siya na wala talagang hukay. Bigla na lang, nung pumasok kami, kita niyo naman yun, they blocked us. Punta na naman ako sa kabilang, punta na naman ako sa ibang entrance. They blocked me, klaro. And what is the message there? No? That the PNP really does not know where Pastor was because during that time, wala pa si Pastor dyan. Kung definite ka sa location na nandun sa, Bible school, bakit ka maghukay-hukay dyan? Bakit mo i-control yung katedral at nag-hule ka pa dun? Meaning, ang ibig mo ba sabihin, sadya mong sinira yan? At you knew all along kung saan si Pastor, and then sisirain mo yung eskwelahan, no? So it shows really na hindi niya alam. Nung first nga na-interview siya right on September 8, hindi nga niya yung alam yung details. So yun po ang katotohanan. Pero sa kabaitan po ng ISAF, no? Kasi gusto nila yung stability talaga ng bansa, no? Binigay sa kanila ang credit, no? At pinili na ipinuslit uli si Pastor doon kay para to save their faces. Si Pastor naman ang pinapili ng location. Ito kasi yung yung favorite place nila to search, no? Nasyak na lang ako doon, nakita sa likod nun yung place na yun. And that's the story behind it. Whether they twist it or not, yun po ang nangyari. So ibig sabihin po, mga kababayan, malinaw that Pastor voluntarily submitted himself to the storyline ng PNP para pagtakpan ang tatlong bagay. Ang kanilang human rights violations sa kapalpakan ng impormasyon, ang terorismo nila sa mga sibilyan, at ang maling pagpapatupad sa warrant of arrest. At in spite of the millions of funds and resources, hindi nila nakita si Pastor sapagkat wala doon. Ang dinahas nila, mga sibilyan. Ngayon, para lang maisalba ang pagbumuka ni Bongbong Marcos Jr. sa kanyang baluktot na mga inutos, sa kanyang robot na ginawang mga unit pang-guns at pang-hudlom, sorry for the word, sa mga matitinong pulis. Sa Davao, sa pangunguna ni Abalos, ni Marbil, at ni Torre, kailangan nilang kumbinsihin si Pastor, but they do not need to do that. But because Pastor already submitted, sabi ni Atty. Torion, sa AFP, kung ano ang makakaayos
at makakapagbigay ng kapanatagan sa mga security forces, yun ang gawin. Pumayag siya na lumabas ang story that he was inside compound nang mag-surrender siya. Pero sabi ni Atty. Torion na very privy sa kaganapang ito, Pastor could have insisted na doon ako sa Camp Aguinaldo magpakita at doon ako magpapahayag ng statement ko. He could have done that. Kasi pwede niyang gawin yon. At malamang sa malamang, papayag ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines out of goodwill of the negotiation na nagtiwala si Pastor sa kanila. Pero pumayag pa rin si Pastor na magpailalim doon sa intent ng Armed Forces at ng ISAP na huwag magkaroon ng krisis sa pagitan ng PNP at AFP, at nasunod po ang diskarte ng PNP para isalba ang pagbumuka ni Marcos, ni Abalos, ni Marbil at nito. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!